Nandito tayo ngayon sa ating FB profile. Magsiset up tayo ng ating star at saka ng tax info. Pupunta tayo dito sa Get Started sa ating professional dashboard. Makikita natin yung ating star. Set up lang natin yan. Tapos pindutin ulit natin itong Get Started. At pagkatapos nyan, maglagay lang tayo ng ating pangalan dito. Yung ating legal first name. Lagay lang natin dyan. Tapos yung ating birth date, yung ating birth year muna. Hanapin natin yung ating birth year. Ayan, hanapin natin yung year ng ating kapanganakan. Medyo nasa baba. Ayan, tapos dito sa month, hanapin natin yung month at saka yung date. Ayan, i-set up natin. Pindutin ang set. Pagkatapos sa country, hanapin natin ang Philippines. Hanapin na natin ang Philippines. Pagkatapos noon, sa Philippines, sa bandang baba yun eh. Malayo kasi ang Philippines. Malayo ang kanyang kinalalagyan. Ayan. Sa bandang baba ang Philippines. Pagkatapos next lang ulit. Pagkatapos niya next. Dito tayo sa let's start with our with the basic. Enter business info. Siyempre individual. Lagay natin yan. Tapos next ulit. And then antay lang natin kasi naglo-loading dito sa interior info. I-double check lang natin yan. Maglalagay tayo ng ating primary address. Yan, sa primary address yung ating complete address sa Pilipinas. Kasama dyan yung block at saka yung lot at saka yung phase, kung anong phase ka sa tinitira ng block 5, lot 4, phase 5A. Yan natin ilalagay yung ating complete address. Yan, complete address. Lagay lang natin. Ayan. Complete address yan. Ilalagay natin dyan. Tapos, dito sa town at saka city, ang ilalagay natin dito ay Cabuyao, Laguna. Dito sa town at saka city. Tapos dito sa country o region, ang ilalagay natin ay Calabarzon, Laguna. Tapos dito Calabarzon kasi Calamba, Laguna. Basta yun. Tapos sa postal code yung 4025 ilagay lang natin dyan. Tapos sa phone number ilagay natin yung ating cellphone number sa Pilipinas. Yun ang ating ilalagay. At saka yung ating email address, yung ating active email address ang ating ilalagay kasi doon magpapadala ng details ang Facebook. Kailangan nyo na open na email address ha. Hindi po pwedeng basta-basta email address na in-invento. Kailangan nyo na open natin na email address. Dapat yung active email address ang ating ilalagay. Ayan. Tapos sa tax natin, lalagyan natin yung ating TIN number. Yung ating TIN number, complete TIN number kasama yung 4 na 0 sa dulo. Ilalagay natin yun. Ayan, enter lang natin yung ating TIN number. Medyo matagal-tagal nga lang to. Pagpasensyahan nyo na. Basta panoorin nyo na lang yung aking ginagawa. Tapos i-check natin ito yung box dito sa baba. Ayan, tapos i-swipe down lang natin para makita natin yung next. Ayan, yung next. Pindutin ulit natin yung next. Pagkatapos medyo antay-antay lang ng konti. Yan. Tapos dito naman sa choose how you'd like to get paid. Siyempre yung bank transfer tayo. Pipili natin ang bank transfer. Pwede rin naman ang wire transfer at saka yung PayPal. Pero pipiliin ko bank transfer. Ayun ang mas madali para sa akin. Siyempre sa bank country, Philippines. Tapos yung bank currency, Philippine peso. Pagkatapos dito yung legal first name. Ito yung ating sa bangko. Siyempre ilalagay ko yung sasawa ko. Siyempre ang ilalagay ko dyan. Tapos dito yung sa middle initial niya. At saka yung apelyido. Kung ano dapat ang nakalagay sa middle initial sa bank details nyo, dapat ganito rin na nakasulat dito sa details dito para hindi magkaroon ng conflict. Kasi pag nagkaroon ng conflict yan, hindi tatanggapin ng bangko yung pera. Tapos yung bangko natin, yung Banco de Oro. Tapos yung bank number. Account number ang ating ilalagay. Account number. Ayan, hanapin lang natin yung ating account number. Ayan, ilagay lang natin account number.
Pagkatapos, kumpletuhin lang natin yung bank number. Ayan. Kumpletuhin lang natin, saglit lang. And then link payment method, yun. Para mag-link siya. Dinouble check ko lang yung sa middle initial kasi nga kung may tuldok ba o complete na apelyido na nandun. Ang nandun lang pala ay may tuldok, hindi complete. Tapos dito sa add your tax info, mag-add lang tayo ng ating tax info. Yan, bali maglalagin ulit tayo ng panibago dyan. Yung ating email address dito sa Facebook, syempre ang ating ilalagay. Nagkamali lang ako ng konti. Ayan, ating ilalagay ang ating Facebook account. Ayan, ilagay lang natin yan dyan. Tapos login, syempre maglalagin tayo dyan. Tapos not now, ang pipindutin ko dito not now. Continue as Richie, syempre. Ayan, continue lang natin. Pipindutin lang natin yung continue. Tapos dito magsasagot tayo ng tax information sa get started. Ay, ang unahin natin, are you US citizen? Syempre no. Tapos dito yung sa pangalawang tanong, syempre no ulit, kasi sarili naman natin yung profile. Tapos your enter name and taxpayer identification number. Ang ilalagay natin syempre muna Philippines. Yung ating country, Philippines, nasa bandang baba. Tapos next lang ulit tayo. Tapos enter your address. Ayan, ilagay lang natin yung ating address. Syempre yung ating mailing address, i-check lang natin. Tapos dito isagutan natin ng 0%. Provide additional details relating to your services. Tapos location of hindi ko na mabasa, nilagay ko 0%, syempre. Tapos check lang natin itong box sa bababa, yung sa baba, yung I certify. Tapos yung ating pangalan ulit. Tapos next, lalagay lang ulit natin yung ating pangalan doon. And then pwede na nating i-submit itong ating tax info. Double check lang natin. Tapos kapag okay na, submit form ang ating pipindutin doon. Ayun na guys, okay na siya. Pwede na pindutin natin itong done. And then okay na yan. Tapos na yung ating transaction. Nakapag-send na tayo ng ating tax info. Nakapaglagay na tayo ng bank account. Pwede na tayong kumita sa pamamagitan ng Star. Nandito tayo ngayon sa ating FB profile. Magsiset up tayo ng ating Star at saka ng tax info.